Gusto niyo bang malaman ang tunay na dahilan kung bakit mabilisan at talagang napakadali, no, na tanggalin ito pong si Senator Chis Escudero bilang Pangulo ng Senado? Meron po sa akin nagsabi at ang sabi niya, di umano ay ang talagang target ay ito pong si Senator Marcoleta na kung saan ay walang patumangga at walang habas yung kanyang ginagawang investigasyon dito po sa flood control project at tila merong baka may tamaan ng husto. O yun po ang sinasabi. At kaya pala, nung binanggit ho sa akin yan, ng aking source, na gano'n. So, nireview ko ho yung speech ni Senator Chis Escudero nang siya ay bumaba sa pagka-Pangulo ng Senado at marinig nyo sa kanyang speech na ipinagtugma ko, mukhang tama nga. O yun ho, iparinig ko speech sa inyo ni Senator Chis Escudero. Pero bago ho dyan, ay mag-subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. So, kaya ho pala na binabanggit ito ni Senator Chis Escudero na kanyang ipinagmamalaki, sabi niya, ay proud ako sa kanyang panunungkulan, ay nagawa niya yung mga dapat niyang gawin tulad ho yung pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee at na kung saan ay pinayagan na makapagsalita ito pong si Congressman Toby Chanco sa Senado na hindi po makahirit at hindi po mailatag yung nais niyang sabihin doon po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At bukod ho dyan ay wala. Pinabayaan ho si Senator Marcoleta na magpatuloy at na kung saan, yun nga, naglabas po ng testimonya ito pong mag-asawang Diskaya at bukod po sa mga kongresista, 17 kongresista, binanggit din ho sa kanyang affidavit, sinumpa ang salaysay, ito pong sina House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. So yan po ay ipinagmamalaki ni Senator Chis Escudero at na hindi na walang talagang hindi raw kayang banggitin yung mga pangalan ng mga yan. So yun po. Kaya pala ganon. So nung idinugtong ko ho mga kababayan, yung nagsabi sa akin, parang mukhang totoo nga yung ang banggit sa akin. Ito, pakinggan niyo ho muna. Yung speech of pahayag ni Senator Chis Escudero at kung bakit ho niya, no, na yung nagsabi ho sa akin na meron daw ho tumawag na isang malaking tao Talagang yung VIP na pinatitigil daw ho si Senator Marcoleta sa pag-iimbestiga. Dahil siya po ay nangunguna sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito, panoorin niyo muna para ipagtatagni ho natin yung ikikwento ko sa inyo. Ito, panoorin niyo muna itong speech ni Senator Chis Escudero matapos yung ilang minuto na pagbaba niya, manumpa po si Senator Tito Soto bilang Senate President, tapos ay bumabaw siya bilang paalam, nagpasalamat po siya sa kanyang mga kasamahan sa Senado sa kanyang pagiging Senate President noong 19th Congress at 20th Congress. Ito, panoorin nyo ho itong laman ho at yung siniksik ko na ho, yung pinaka, sabihin natin, mensahe ni Senator Chis Escudero. Ito ho, panoorin nyo. Ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together. Ayun, binanggit ho ni Senator Chis Escudero na itinuturing niya na isa po sa malaking accomplishment yung ginawang investigasyon ng Senado at isa nga ho yung pagharap ni Congressman Toby Chanco na hindi po makaporma doon sa Kamara at
yung nabanggit ho sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, yung pangalan ni na House Speaker Romualdez at din po si Congressman Zaldico na yun ho, na inakusan kasama po sa affidavit ng mag-asawang Diskaya. So, isa po yon sa ipinagmamalaki ni Senator Chis Escudero na kanyang, sabihin natin, naging tagumpay o accomplishment sa kanyang panunungkulan. So, ito ho ang nagkwento sa akin. Nung sinasabi na, kasi, lalo na ho yung kasagsagan, kasi hindi pa raw ho buo talaga yung na 15, oh. Actually, 14 kasi, plus Senator Tito Soto. So, hindi pa raw nakakabuo. Pero nung umaga, nung umarangkada na, ito hong yung pagdinig ho ng Senate Blue Ribbon Committee ay tumawag daw ho kay Senator Chis Escudero. O, di umano. At pinapatigil ito pong si Senator Dante Marcoleta sa kanyang pangunguna sa sa Senate Blue Ribbon Committee at palitan sa pagiging chairman. So, tumanggi raw po itong si Senator Chis Escudero at nandigan siya. Hindi, bahala si Senator Marcoleta dyan sa kanyang diskarte. So, yun ho mga kababayan. Kaya ang nangyari ay wala ho, nagtatawag di umano sa mga senador at yun ho, nakabuo na ng 14, pang-15 si Senator Tito Soto. So, kaya naging 15 yung nasa mayorya ngayon. Yan po ang kwento. Sinasabi di umano. O, yun ho. At yun, tapos nakudita na ho, mga kababayan. So, yan po mga usap-usapan. At kwento, pero sa akin naman, kwento sa akin yan, idinugtong ko lang ho sa huling mensahe. At pasasalamat ni Senator Chis Escudero. Napakinggan nyo naman ho, talaga ipinagmalaki niya. Na yung hindi mabanggit doon sa kabila, dito nabanggit. Yun ho. Kaya pala, nagulat din ho mismo sina Senator Tito Soto at Senator Migsubiri at Senator Ping Lacson nung kausapin po si Senator Chis Escudero na sinabi, ito may kami. Nung Lunes na umaga, habang naghihiring po, itong Senate Blue Ribbon Committee, ay ipinakita yung resolusyon kay Senator Chis Escudero na ito, meron kami sapat na bilang para magpalit ng Senate President, ay wala ho, talagang kalmado. Ang sabi, kalmado raw po ito pong si Senator Chis Escudero at talagang parang nahiya pa nga raw po siya ng Senator Lacson Nagulat sila sa naging asta po ni pagtanggap ni Senator Chis Escudero na parang wala ho, hindi nabahira ng sama ng loob o nagulat. Kaya't parang kortesiya, inirequest pa raw ho, sabi ni Senator Lacson na siya na raw po mag-administer, yung magpapanumpa sa tungkulin kay Senate President o kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Kaya yun nga nangyari, di ba? Nagmosyon si Senator Migsubiri at nagsabing bakante ang pwesto ng Senate President. Kalmado si Chis Escudero na in-approve, ayos, nagpalitan. Tapos pinanumpa niya si Tito Soto, mga kababayan. Pagkatapos ho niyan, ay inelect na rin yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon, yung Senate President pro tempore, Senator Ping Lacson, at yung Majority Leader. Tapos, ang unang-unang tinanggal, ginalaw sa komite, yun nga, yung target. Yung Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ay tinanggal po itong si Senator Marcoleta at ipinalit ito pong si Senate President pro tempore Ping Lacson. So, yan po ang mga kwento, mga kababayan. At tingnan natin, ako naman, kwento sa akin, tapos naghanap ako ng pwedeng basihan. Nireview ko yung speech ni Chis Escudero, naku, mukhang totoo nga. O yun, hindi raw nagulat So, alam na kasi parang ang banggit raw kay Senator Chis na patigilin mo yan. Kundi, baka mawala ka sa pwesto. O yun nga, nangyari, nawala na. Si Senator Chis Escudero, talaga namang yan po ay veteranong politiko na yan. Naging kongresista, naging governor. Alam niya naman, kasi alam mo sa Senado, napakabilis na magpalit. Kuminsan, mga isang taon, wala pa isang taon. O depende ho sa kagustuhan ng mayorya. Di po ba? At kung sino man o may sabihin natin may maniobra, basta 13 lang ho
Okay na kasi hindi katulad po sa mababang kapulungan ng Kongreso, 300 do sila, napakarami mo kakausapin. Dito ho sa Senado, sandali lang ho. Makabuo ka lang ng 13, tapos na ang kwento. Pwede ka na magpalit. Sa mga nakaraan ho, nag-cover ako dyan eh. Sa panahon nila Netely Gonzales. Yan. Maceda. Angara. Pimentel. Ang dami ho. Ang dami ho mga kababayan na naging Senate President. Tapos sa loob lang isang taon, palit. May magkukudita. So, ganun lang. Kadali. Diyan po sa Senado. Ako sa tingin ko, normal na ho yan eh. Talagang, kaya nga, ang sinasabi nga, pag ikaw ay presidente o pangulo ng Senado, ang nasa kamay ho ng 13 na senador ang ngayong panunungkulan. Ganun po yan. At syempre, hindi mo sabi na minsan nagkaasaran lang yung mga senador, tapos di ba, hindi nagustuhan. Pag-usap-usap, nakabuso ng 13, palit. Ganun lang ho yan. Okay, so yun lang po mga kababayan, no? Ang tunay na sinasabing kwento di umano sa pagkakatanggal ni Senator Chis Escudero bilang Senate President. At kayo, ano ho bang maibibigay niyong komentaryo dito po sa atin? At tama ho ba yun, yung ganong kwento na meron daw di umanong ma-impluensya na tao na tumawag kay Senator Chis Escudero, patigilin mo yan si Marcoleta. Kung hindi, baka mawala ka sa pwesto. Sabi ni Senator Escudero, hindi ko patigilin yan, bahala na si Senator Marcoleta sa kanyang diskarte. Yun na nangyari. Alam niyo na, yun ang naging kasaysayan ng panunungkulan ni Senator Chis Escudero. Okay, maraming salamat po mga kababayan sa inyong pong pagsubaybay. Ulitin ko, subscribe na po sa ating mga bago lang po sa ating channel. I-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.